Mahalagang maunawaan na nagbabago ang pangangailangang nutrisyon ng isang taong may malubhang karamdaman at unti-unti ring nababawasan ang gana sa pagkain habang lumalala ang kanilang kalagayan. Maaaring maging mas mapili sila sa pagkain, kumain ng mas maliit na bahagi o minsan ay hindi na din na gustong kumain. Maaaring bahagi ito ng kanilang karamdaman, kaya't mainam na sumangguni sa doktor upang magkabayan sa susunod na pwedeng gawin. Ihain ang pagkain nais nila, hikayatin silang kumain ng kung gaano karami o kakaunti ang kanilang kaya sa oras na gusto nila. Maaaring kumonsulta sa dietitian upang mabigyan ng tamang gabay sa pagkain at masigurong akma sa kalagayan at pangangailangan ng iyong inaalagaan ang kanilang dieta. Bay sa pagkain. Mag-alok ng maliliit ngunit masustansyang pagkain ng madalas sa maghapon. Gumamit ng iba't ibang lasa o pampalasa kung kaya upang mapasarap ang pagkain. Iwasan ang amoy na niluluto sa pamamagitan ng paggamit ng bentilador o pagbukas ng bintana. Para sa tuyo o masakit na bibig, maghain ng malalambot o niligis na pagkain. Maaari din tayo magpunta sa Rizal Med Telenutrition upang magtanong ng tamang nutrisyon at diet para sa ating mga inaalagaan. Ang wastong pagpapakain sa pasyente. Siguraduhin na ang pasyente ay nakaupo ng diretso o nakaangat ang ulunan sa 60 to 90 degrees. Ito ang pinakaligtas na posisyon upang maiwasan ang aspiration o pagpasok ng pagkain sa baga. Pakainin ng dahan-dahan. Bigyan ng sapat na oras ang pasyente upang ngumuya at lumunok. Timula sa maliit na dami ng pagkain sa kutsara. Huwag piliting ubusin ng plato kung pagod o ayaw na ng pasyente. Siguraduhin na nalulok na ng pasyente ang naunang pagkain bago magbigay ng kasunod.